Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Mga Diamante at Palaka. Noong unang panahon, may isang mangingisda kasama ang kanyang asawa. Mayroon silang anak na babae na nagngangalang Lina. Araw-araw pumupunta ang mangingisda sa ilog at umuuwi na halos sapat lang sa pangangailangan nila ang kanilang kinita. Isang araw, habang iniihanda niya ang kanyang lambat, napalingon siya sa ilog at may nakita siyang isang batang nakahiga sa malaking dahon. Naku po! Bakit may batang palutang-lutang dito sa ilog? Kailangan makuha ko siya agad kung hindi malulunod siya. Maingat na kinuha ng mangingisda ang bata sa ilog at dinala ito sa kanilang bahay. Mahal ko, tingnan mo! Nakita ko ang batang itong lumulutang sa ilog. Kawawa naman, kaya dinala ko siya rito. Pero may anak na tayo! Paano natin sila mapapalaki ng maayos? Pinangalanan niya ang batang iyon na Fiona. Minahal din niya ito na parang isang tunay niyang anak. Lumipas ang maraming taon at lumaking magandang dalaga sina Fiona at Lina. Lumaki si Lina na kasing ugali ng kanyang ina. Samantalang mabait naman si Fiona tulad ng kanyang ama. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang mangingisda at namatay. Lubhang ikinalungkot ito ni Fiona. Puro kamalasan ang dala mo dito sa bahay! Malas ka talagang bata ka! Lumipas ang panahon at lalong kinamuhian ng ina nila si Fiona. Hanggang sa ituring niya ito na parang isang alila at hindi parte ng kanilang pamilya. Tanging mga tira lamang ang pinapakain sa kanya at siya ang pinagagawa ng gawaing bahay. Bukod sa mga gawaing bahay, pinaglalakad din siya ng 1 milya. Mahigit ang layo para kumuha ng isang pitsil ng tubig. Pinupuno niya ito para sa kanilang inumin. Isang araw, nang dumating siya sa may balon, napaluha ito sa sobrang kalungkutan. Kasabay nito ng pagdating ng isang matandang babae. Kinausap siya nito. Napakaganda mo naman, Binibini. Maaari ba akong uminom ng tubig mula sa pitsil na dala mo? Nauuhaw na kasi ako, Iha. Naku, sige po. Uminom po kayo, Lola. Pinunasan ni Fiona ang kanyang luha at pinainom niya ng tubig sa pitsil ang matanda. Hinawakan niya ito mabuti para makainom na maayos ang matanda. Pagkatapos uminom, kinausap niya muli si Fiona. Abay, napakabait mo namang bata. At dahil dyan, bibigyan kita ng regalo. Sa tuwing makakaramdam ka ng matinding emosyon at mapaluha ka dahil doon, magiging mga diamante at perlas ang mga luha mo. Hindi alam ni Fiona na isa palang diwata ang matanda. Pagkatapos niya makainom ng tubig, nagpalit-anyo ito at naging isang diwata. Gulat na gulat si Fiona. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ngumiti sa kanya ang diwata at bigla itong naglaho. Pagka-uwi ni Fiona sa bahay, naabutan niya ang madrasta niya na galit na galit. Ano ba bang ginawa mo at ang tagal mong umuwi galing sa balon? Hindi mo ba alam na uhaw na kami? Bilisan mo at bumalik ka na sa kusina! Pasensya na po, Ina. Nang makarating siya sa kusina, agad niyang ibinaba ang pitsil at nagsimulang umiyak. Gaya ng sinabi ng diwata sa kanya, naging mga makikinang na diamante at perlas ang bawat patak ng kanyang luha. Nagulat ang kanyang madrasta nang makita niya na lumuluha si Fiona ng diamante at perlas. Ano itong nakikita ko? Lumuluha ka ng diamante at ginto? Paano nangyari to? Ikinuwento ni Fiona ang lahat ng nangyari sa kanya sa balon. Tulad niya, nagulat din ang kanyang madrasta. Lina, pumunta ka sa balon ngayon na dalian mo. Para magkaroon ka din ng regalo na gaya ng kay Fiona. Basta ang gawin mo, kumuha ka ng tubig sa may balon at pag may lumapit sa'yo na isang matandang humihingi ng maiinom, magalang mo siyang bigyan at siguradong magkakaroon ka rin ng napakaraming diamante. Opo, sige po. Masusunod po. Mabuti. O lumakad ka na. Nagsimulang maglakad si Lina, dala-dala ang pinakamagandang pilak na pitsil sa kanilang tahanan. At nang makarating siya sa may balon, may nakita siyang isang napakagandang dalaga na lumabas mula sa gubat. Lumapit ito sa kanya at humingi ng maiinom. Naku, magandang Binibini. Maaari ba akong makiinom sa dala-dala mong pitsil? Sino ka ba? Ba't kita bibigyan ng tubig? Parang hindi naman yata ikaw ang pinunta ko dito para bigyan ng tubig. Binibini? Abat, napakawalang galang mo. Kung ganon, dahil sa pinakita mong hindi magandang ugali sa akin, bibigyan kita ng isang sumpa na sa tuwing magsasalita ka, tanging tunog lang ng palaka ang lalabas sa bibig mo.
Nangyari kay Lina ang sinabi ng diwata. Ngunit huli na ang lahat. Kaya't umuwi siya sa kanilang bahay habang tunog ng palaka ang tunog ng kanyang hagulgol. Hindi makapaniwala ang kanyang ina. Naku po, anak ko! Bakit nagkaganyan ang tunog mo? Sinubukan ni Linang magsalita ngunit huni lang ang kaya niyang gawin. Naku, isinumpa ka! Isinumpa ang anak ko! Oh, Diyos ko! Kasalanan mo to, Fiona! At pagbabayaran mo ang lahat ng to pagdating ng tamang panahon. Ngayon, bilisan mo! Kumuha ka ng panggatong! Nagugutom na ang anak ko si Lina. Lubhang nasaktan si Fiona. Tumakbo siya palayo habang may mga diamante na naiiwan sa kanyang dinadaanan. Kinaumagahan, habang nasa labas siya ng kanilang bahay, nagsimula siyang umawit. O kay gandang umagang dumating, nawa'y dinggin ang hiling. Alisin ang lungkot, pati ang sakit, pangarap ko sana'y makamit. Kasabay nun, napadaan naman ang prinsipe sa kanilang bahay at naaninag niya si Fiona mula sa malayo. Pero hindi niya ito makita ng malinaw. Napangiti ang hari dahil sa ganda ng tinig na narinig niya. Pumasok ulit si Fiona sa kanilang bahay at walang kaalam-alam na nakita siya ng prinsipe. Gustong makita ng prinsipe ang dalaga kaya naman inutusan niya ang kanyang mga kawal na magbantay sa malayo at nagtungo siya sa bahay ni Fiona. Kumusta, Ginoo? Anong maipaglilingkod ko sa inyo? May nakita akong isang magandang dalaga na taga rito na may napakaganda at nakabibighaning boses. Napaibig na ata ako sa kanya. Sino ho ba siya? Siya ang anak ko. Sandali lang, tatawagin ko siya. Lina, bilisan mo. Suotin mo ang damit ng kapatid mo. May dumating na isang prinsipe at gusto siyang makita. Napakaganda ng tinig mo, Binibini. Napaibig mo ako ng tuluyan. Maaari bang hingin ko ang pahintulot mo magpakasal? At kung maaari, umawit kang muli para sa akin. Ilalagay ko sa daladala kong kabibing ito ang iyong tinig at ipaparinig ko sa aking ina para ibigay niya sa akin ang basbas na magpakasal sa'yo. Sa sobrang galak ni Lina, sinubukan niyang umawit pero tunog palaka lang ang lumabas sa kanya. Anong kalokohan to? Iniinsulto mo ba ako? Mga kawal, kunin niyo ang babaeng ito at ikulong niyo siya ngayon din. Nako, mahal na prinsipe, patawarin niyo po ang kapatid ko. Isinumpa po siya na sa tuwing magsasalita siya, tanging tunog lang ng palaka ang maririnig sa kanya. Ako po ang babaeng narinig niyo nang maawit kanina. Natuwa ang prinsipe na makita niya si Fiona. Ngunit nais niyang makasigurado na hindi siya niloloko. Maaari bang umawit ka para sa akin? O prinsipe, kapatid ko ay patawarin. Isinumpa siyang humuni. Tinig ko ang sumasambit ng awitin. Pakiusap ng puso siya'y unawain. O mahal na prinsipe, ito ang aking hiling. Namangha ang prinsipe sa tinig ni Fiona. Kasing ganda ng iyong mukha ang tinig mo. Marahil din na kasing ganda ng tinig mo ang iyong puso. Isang karangalan na kunin kita bilang aking prinsesa. Patawarin niyo ako, kamahalan. Ngunit hindi ko ito tinatanggap. Kapatid ko ang may nais magpakasal sa isang prinsipe. Ano? Pero ayaw magpakasal sa isang sinungaling. Lumuhod si Fiona at nakiusap sa diwata. O makapangyarihang diwata, nais ko na ibigay mo na lang ang biyaya ko sa aking kapatid. Handa po akong tanggapin ang ibinigay niyong sumpa sa kanya para matupad ang kanyang pangarap at mapakasal siya sa isang prinsipe. Nang marinig ni Lina ang daing ng kanyang kapatid, nilapitan niya at niyakap ito habang umiiyak. Maya-maya pa, lumitaw ang diwata sa harap nila. Mukhang natuto ka na sa pagkakamali mo. Ngayon, aalisin ko na ang sumpa sa'yo at sa tuwing magsasalita ka, pinakamagandang boses lang ang maririnig sa'yo. Iwinagayway ng diwata ang kanyang wand at nabalot ng mahika si Lina, gaya ng kanyang kapatid. Maraming salamat po sa regalong binigay niyo sa akin. Ngumiti ang diwata. Iwinagayway muli ang kanyang wand at bigla itong naglaho. Ikaw pa rin ang gusto kong pakasalan, Fiona. Hindi mo na mababago ang puso kong nahulog sa busilak mong kalooban. At para naman sa iyong kapatid, sa tingin ko, magugustuhan din siya ng nakababata akong kapatid. At siguradong magiging masaya silang dalawa. Tuwang-tuwa si Fiona sa alok ng prinsipe at nagdesisyon silang magpakasal agad. Isang malaking kasalan ang naganap, sabay na ikinasal ang magkapatid. Imbitado ang lahat ng mga mamamayan sa magarbong kasalan maliban na lamang sa kanilang ina.
Isang taon ang lumipas, nagsayang muli ang buong kaharian sa pagsilang ng isang magandang prinsesa. Buhat-buhat ni Fiona ang prinsesa nang ito'y unang beses na umiyak. At naging makikinang na diamante rin ang luha nito tulad ng kay Fiona noon. Sa wakas, nanalo muli ang kabutihan.